Ito, kakaibang balita ito. Ang ating ombudsman nagsampa ng kaso. At ang kanyang mga sinampa ng kaso, hindi basta-basta. 7 associate justices ng 7 justices ng Court of Appeals. Ito, ABS-CBN News, 32 minutes ago na post. Just in. Ombudsman Samuel Martires filed complaints versus 7 Court of Appeals justices at the Judicial Integrity Board for alleged gross ignorance of the law and conduct prejudicial to the interest of the public. This after the respondent Court of Appeals justices supposedly issued temporary restraining orders on the Ombudsman's preventive suspension order versus 8 Antique Board members who are facing complaints on grave misconduct and abuse of authority via Job Manahan, ABS-CBN News. Okay. So, sino-sino itong 7 justices ng Court of Appeals? So, basahin ko, nandito yung complaint. Prayer, diretso na sa prayer, wala na yung mga whereas. Okay. Prayer. Wherefore, the Ombudsman respectfully prays that this complaint against respondents, ito na, yung mga justices, Associate Justice Lois P. Acosta, Associate Justice Marlene B. Gonzalez Sison, Associate Justice Rex Bernardo L. Pascual, and Associate Justice Mary Charlene B. Hernandez Azora, as well as Associate Justice Roberto P. Quieros, Associate Justice Rafael Antonio M. Santos, and Associate Justice Ferdinand C. Bailon for gross ignorance of the law and conduct prejudicial to the best interest of the service be given due course. Other reliefs, just and equitable under the circumstances, are prayed for. In witness whereof I have here to set my hand this 21st day of March 2025 in Quezon City, Philippines. Samuel R. Martires, Afayan. So, grabe. Astig ang ating ombudsman. So, to summarize, 8 board members ng Antique, nag-issue ang ombudsman ng suspension. Kasi, yun ang trabaho ng ombudsman Suspend para imbestigahan yung kung anumang anomalya nila. So, this is more on graft and corruption na matter siguro. Sinuspend. So, itong 8 na suspend, siguro, umakyat sila sa Court of Appeals. So, ang Court of Appeals, nag-issue ng temporary restraining order. Hindi matanggap ng ombudsman na tiniaro siya ng Court of Appeals. So, nagsumbong siya, nagfile siya ng kaso sa Judicial Integrity Board. So, ano ba ito? Ito ba yung Supreme Court? Hindi naman. Okay, ni-research ko, the Judicial Integrity Board in the Philippines, established by the Supreme Court, is tasked with receiving and acting on administrative complaints against justices, judges, and court personnel, aiming to ensure judicial integrity and combat corruption within the judiciary. Ang galing! So, under ito ng Supreme Court. Hindi ko lang alam kung sino-sino ang mga members ngayon. Kung may reklamo, administrative hindi yung criminal. Administrative, isampa mo sa Judicial Integrity Board. So, ito ngayon ang ginawa ni Ombudsman Martires. Sabi niya, wala kayong alam sa batas. Gross ignorance of the law. And then, lugi ang gobyerno. Yung conduct prejudicial to the best interest of the service. So, mabigat ito.
ito na po ang nangyayari sa ating bansa. Sampahan ng kaso. But anyway, salamat sa Supreme Court na nandyan na nag-oversee sa judicial system natin. Ito lang ang mga ebidensya, proof na functioning po ang judicial system natin sa Pilipinas. Kaya tama si Solicitor General Minardo Guevara na ayaw na niyang depensahan ang mga government officials na nag-implement sa pag-aresto kay PRRD at dinala sa Netherlands. Dahil hindi naman tayo sakop, walang jurisdiction ang ICC sa atin. So, anong response ng Pangulo? Nagre-resign na ba si Solgen General? Hindi naman daw. According to Josep Claire Castro, wala. The Solgen still has the trust of the President. Kung sisantihin nila, sisipakin, anong mangyari sa patong-patong na kaso na naisampa sa Supreme Court laban sa administrasyon? Kaya kailangan nila si Solgen para magtuloy na magdepensa. Anyway, ito lang pag-aresto kay PRRD ang inayawan niya. All others, laban. Kaya, ito, good luck kay Ombudsman Samuel Martires. Talagang palaban. Tingnan natin anong maging resulta itong kasong ito. Administrative case ito, hindi so criminal. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos at nakakatulong po kayo sa tribong Talaandik sa Bukidnon dahil ang income sa channel na ito tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribo. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni ang ihatag sa tikalaan nga yero. Ug mo na ni nga balay ang hatagan namo og yero. Ug mo na ni ang natagaan namo og yero, ug mo na ni ang mabulsot sa ilang yero ug makita nato nga gisumpay-sumpay lang kay mga gabok naman gud ang ilang yero. So karon abot na gyud ang ilang hero ug nagpasalamat sila sa Ginoo. Angkol, unsa inyong maistorya angkol, abot na ang inyong hero, makaatop na mo og bago. Ako magpasalamat ko sa Ginoo kay nakaabot ang sinya gihatag. So ako magpasalamat ko sa Ginoo nga maayo kay ang Ginoo ug magkuwasan nga magpadayon ang inyong pagpanghatag kay daghang pa ang kinahanglan sa mga tabang. Salamat sa Ginoo. Naghatag ang Ginoo sa amo og panalangin. Naghatag ang Ginoo panalangin. Salamat kaayo. Labi na ang nagtabang ini angkol. Labi na ang nagtabang ini. Pananginan sa Ginoo usab siya. Daghang pa ang iyang matabangan. So karon mo na ni inyong balay angkol kung mag-ulan, so galisod na gid mo kay labi na nga naa di ang inyong lungangganan. So karon mo na ni basa na ni mo nilang kahimtang sa ilang balay. O bisod jud sila kaayo ilang mga dingding taon ug kini nga balay kabukaw na gyud. Oo. So mo na ni ang ilang kahimtang sa ilang balay. So mo na to angkol, salamat. Salamat sa Ginoo.